Kailangan yata natin ng Horacio Imperata. Oras sa ganap na alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Wala na, basag na talaga ang pula. Ayan. At berde. Ayan. Paano na kaya ang dilaw ngayon? RHTV, take it away. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siya mag-Prime Minister at gawin niya itong Bongbong diyan ka lang, ako para ceremonial president ka na lang, ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Protektahan nawa ninyo ang ating vice-presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad, at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ipaalala ninyo sa kanya ang Kaya ilang beses ko na itatanong sa aking sarili, paano ba natin hihilumin ang pagtatampo ni Juana at Juan de la Cruz? Paano natin ibabalik ang tiwala nila sa gobyerno, sa kanilang sarili, sa ating kinabukasan? Paano ba natin bubuhayin ang pananalig nila na kaya natin ang mga hamong parating? I believe that to win that trust, the government must show in deeds, not in words, that it is deserving of that trust.
Parang meeting de avance, mga kuya. Magandang umaga, Mr. President, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kumusta po kayo, Mr. President? Sa nangyayari ngayon, hindi po yata bagong lipunan, bagong pag-asa ito, ha? Bagong away-away, bagong pagkahati-hati ng ating mga kababayan. Kakalungkot ha? Abay, isa't kalahating taon pa lang ating presidente, ha? Abay, may nanawagan ng mag-resign ang ating Pangulo. At napakalupit ang aligasyon ng dating Pangulong Digong Duterte, mahabigan. Actually, kahit siguro saan tingnan ay medyo libelous, ha? Yung pronouncement ng dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Pangulo na siya ay bangag, siya ay drug addict. Well, tingnan natin kung meron siyang mga ebidensya magpapatunay na naging gumamit ng droga ang dating ang Pangulong Bongbong Marcos, mahabigan. Abay, magsasampa kayo siya ng libel case laban kay Pangulong Digong. Abay, parang mag-ala Cory Aquino kaya siya, ha? Naalala po niyo, mahabigan, si dating Pangulong Cory Aquino nag-file ng libel case naman. Kaya naman, sa isang journalist, si Tata Louie Beltran, yung dating kasama namin dito, ha? Nung sinabi niyang nung kasagsagan ng Kuwatemp, sabi po ang dating Pangulong Cory Aquino nagtago daw sa ilalim ng kama. Pero iba naman po ito, mahabigan, ha? Anyway, yan po ang malungkot dyan. Dahil nag-aaway-away na ang mga dating magkakampi. At siyempre po, mahabigan, tayo mga Marites, ayan, tayo mga Miron, ayan, tayo mga nagmamasid. Abay, nanonood po tayo, pero tayo po ay apektado nga lahat. Siguro may mga natutuwa dyan, may mga nalulungkot dahil sa nangyayari. Pero ang lahat po rito, mahabigan, ay sa bayan, sa taong bayan. Dahil pagka ganitong nag-aaway-away po ang mga leaders natin, abay, sino pa? Ayan, yung usapan nga namin ni Katunying kanina, pati si Katunying nababahalan dahil yung negosyo ko ay maapektuhan dito, sabi niya. Di mas lalo na ako yung mga foreign investors ngayon. Abay, Finance Secretary Ralph Recto, abay, sino pa ang foreign investors na pupunta ngayon dito sa Pilipinas kung tayo mismo ay nag-aaway-away? Abay, madami ang inupakan ng dating Pangulong Digong. Pati ang First Lady Lisa Araneta Marcos ay inupakan din. Sinabing hungry for power, ha? At maging si pinsan, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sabi po, mahabigan niya daw People's Initiative. Abay, yan da po ay tungo talaga sa ang layunin ay baguhin nating konstitusyon at from presidential to parliamentary. Ayan. Nag-aambisyon daw po ating House Speaker na maging Prime Minister at ceremonial president na lang ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero mangyayari kaya yan, ha? Ngayon siguro, Mr. President, lalo't nako, ang lupit pa nitong sinasabi ni dating Pangulong Digong, baka daw maulit ang nangyari kay dating Pangulong Ferdinand Edelin Marcos Sr. Dito ngayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
ang nangyari noong siya ay mapatalsik sa EDSA. May panawagan pa ang naku, Mr. President Dong. Ayan, di ba inciting to sedition ito? Nawagan sa mga sundalo, sa bagay, vague naman yung sinabi niya na sabi naman ng dating Pangulong Digong, ayan, kayong mga sundalo, protektahan ang ating konstitusyon. Ay, what is happening to our country, Manong Johnny Ponce Enrile? Apo Lucas Bersamin, Apo. Ito na nga bang sinasabi ko, Apo? Abay, sinasabi ko sa inyo na dahil ko mga nataangan, Apo, dita Malacanang, kat bagbagan nyo kumadagay ubing, Apo. Ayan, anya tinaaramid yan, Apo. Ayan, baka mamaya ay ano na, ha? Masyado ng too late. Ayan, abay, wala na, nagkabangayan na, nagkabasagan na. Pero ito pa malupit, mahabigan, ha? Yung abogado at naging kaibigan ng Pangulong Marcos na si dati Executive Secretary Vic Rodriguez. Siyempre, naging close na abogado ng kaibigan ng dating ng Pangulong Marcos, si Vic Rodriguez, mahabigan. Ito lang yung tumayang abogado nung lumalaban sa election protest sa pagka-vice-presidente nung araw, ha? Nagsalita kahapon, mahibigan, doon sa Davao. So, kumbaga, ito yung sinasabi natin na yung your best friend can be your worst enemy, ika nga. Abay, nandun, nagsalita kahapon, mahibigan, doon sa Davao. Ang nakalungkot dito, abay, wala kayang mga privilege sa communication. Ang attorney, dati Executive Secretary Vic Rodriguez, kay Pangulong Marcos, na maaring isinyer ngayon kay dating Pangulong Digong Duterte. Nakalungkot, Manong Johnny. Ang dami-dami nating problema ngayon. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Too late the hero na yata, Manong. Kaya pa ba natin yan? Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Ay, nako talaga, maraming hindi happy ngayon po, mahabigan, dahil sa mga pangyayari ngayon. Abay, ito nga pala, lilipad ang Pangulong Marcos sa Vietnam. Abay, tutuloy pa ba siya? Ha? At sino ang gagawing caretaker habang siya ay nasa abroad kung tutuloy po, mahabigan? Naku, Secretary Boying, naku, Senator Coco Pimentel, abay, sabi ni Attorney Harry Roque kanina, abay, ang punot dulo daw nito ay yung statement ni Justice Secretary Boying Remulla na nagsabi na makipagtulungan ng gobyerno sa International Criminal Court laban dito sa mga sinasabing crimes against humanity, war on drugs ng dating Duterte administration. Kakalungkot naman, ano, ha? Ang tanong, anong resback ngayon? Ano kaya ang gagawin ng Marcos administration sa ganitong napakabigat, napakatindi na aligasyon laban sa ating Pangulo ng Bansa? Damdamin Bayan. Ano kaya, Senator Coco, di kayo sabihin ni sige, ha? Makipagtulungan na nga sa International Criminal Court, ha? Ipakarad ka na natin ang dating Pangulong Digong. Ayan. At pagka nawala na, baka tumahimik na. Hindi kaya ganyan ang gawin. Ayan. At ang tanong dito magaya kaya ang dating Pangulong Digong kay Milosevic ng Serbia, kung naalala po niyo, mahabigin dahil sa mga nangyaring war crimes naman. Although na magkaiba naman yung level nung ginawa ni Milosevic ng bansang Serbia. Damdamin Bayan. Nasa ating linya si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Senator Coco, sir, magandang umaga po siya, Senator. Magandang umaga, Lakay Deo, sa lahat po ng nakikinig sa atin. May buntag sa tanan, naimbag nga bigat. Naimbag nga bigat, pero madi naimbag ti bigat tayo, Apo Senator Coco, dahil bangayan itong nangyayari po ngayon sa ating mga leaders pa naman ng ating bansa. Ayan. So, ano ang paranan nyo, Senator Coco, sir, dito sa
banat ng dating Pangulong Digong. Ayan, ito nga pala, pagka ba, ito ba, may sinabi ka rin si Secretary Roque, impeachable offense nga ba yun, yung pagka ang isang leader ay isang Pangulo ay mapatunayang gumagamit ng droga, Senator Coco, sir? Pagdating doon sa tanong ng impeachment, pass muna ako kasi potential judge ako eh. Oo nga pala, sa Senate po kayo. Opo. No comment muna kasi senador po ako. Opo. Ngayon, kung makikita natin, ano bang naging ugat nito? Yes, sir. Sige, kasi ang sabi naman ni President Duterte, handa naman siyang manahimik, pero ang gumising sa kanya, pumukaw sa kanya itong People's Initiative eh. Kasi sabi niya, abogado din siya. Parang ako, abogado din ako eh. Opo. Attorney Harry Roque din. So, pagbasa namin kasi sa People's Initiative, yung laman ng People's Initiative, giveaway na kaagad yun eh. Makikita mo na hindi ito galing sa taong bayan. Procedure ba naman ang uunahin ng proseso ba uunahin ng taong bayan o talagang unod na yung laman na talaga, di ba? Ng kagustuhan nila. Opo. So, ito pa lang, giveaway na ito. Tapos, syempre, may mga feedback tayo sa ground na ang pasimuno, ang supervisor, ang kumikilos, member ng House of Representatives. Tapos, meron na tayo ngayon mga sulat galing kay Speaker. Sinabi niya doon na, bakit kayo, Senado, hindi kayo mag-umpisa ng inyong sariling People's Initiative? Ibig sabihin nun, ang House pala ay nag-uumpisa ng kanilang sariling People's Initiative. Tapos meron pa tayong video sa Iloilo Economic Forum na sabi din ni Speaker na kami ay mag-People's Initiative. So, ito yung ano bang tawag mo dyan na Lacaydeo, ito yung parang nagsimula yung parang the spark. Pasimuno, ayan, prelude. Pasimuno. Pasabog na pati si President Duterte na gusto na sana niyang mag-relax na lang sa Davao, pati siya nagising sa ingay o sa istorbo. Kaya siguro, and then ito na nga, umabot na all the way sa Presidente. Pero sa tingin ko there is a solution dito kasi ang tanong sino ba nag-umpisa nga nito, 'di ba ang House kailangan si President Marcos, Bongbong Marcos, influential naman siya, wala naman daw na nahalal na Speaker of the House kung hindi tinuro ng presidente. Ayusin po yung House of Representatives. Yan po ang ayusin. Alam po Senator Coco, ayan, ang tagal nating ilang linggo natin pinag-uusapan ito simula nung umugong yung People's Initiative. Sa ganitong sitwasyon na Senator Coco na ayan, nakita natin, nagkahati-hati na ang mga political leaders natin, hindi kaya pwedeng sabihin ng Pangulo, teka muna ha, isang tabingan mo na yung tsa-tsa na yan, nag-aaway-aaway tayo. Dapat itutukan mo natin ang kahirapan, ang ekonomiya. Correct. Dapat ganyan. Dapat noon pa. The problema, dapat Disyembre pa yan. Kasi ang nangyari kasi, kaya medyo nabulabog lahat at merong feeling, may pakiramdam na may traiduran dito o merong sinabi nga ni President Duterte, istapa. Isabihin nun, merong deceit paglilin lang. May deceit. Kasi Disyembre pala ito, busy lahat sa Christmas, sila gumapang. Sinabay. Tapos early, ginapang na ito, kumuha na ng mga pirma. Kung ina-assume natin na totoo yung mga pirma, pwede rin kasing alam mo na, hindi inaayos na yung papeles, tapos by early January, doon na tayo nagulat. Kaya si Presidente, siyempre, kung kaming mga senador, nalaman namin ng early January, i-assume na lang natin as Presidente kung hindi siya kasali rito. Noong Disyembre, siyempre meron ng feedback yan. Meron ng mga bulong yan or intel report sa kanya. Ayan. Dapat doon pa lang hininto na po niya. Kasi siyempre, I'm sure yung feedback na darating kay Presidente, kamukha din ang feedback na galing sa amin na ang pasimuno nito, ang kumikilos, ang supervisor, ay taga House of Representatives. Sayang ako nasasayangan ako, Lacaydeo. Yes, sir. Kasi sa Senado, si President Marcos, ang kanyang Vice President, katiket niya. Opo. Ang laking achievement na nun 31 million siya, 32 million si Vice President. Pagdating sa Senado,
22 ang sa kanya, 22 versus 2. Isa lang ako dun sa 2. Kami dalawa ni Senator Risa Ontiveros ang hindi naka-pledge sa kanya. Pero hindi naman kami obstructionist na minority. Diba? We are critical cooperators. Kung maganda ang proposal ng majority or ng administration, bakit hindi suportahan, hindi ba? Kung alanganin, mayroon kaming mga tanong para lumabas yung ano bang tunay na gusto rito. O yun yung sa Senate, 22 versus 2. Sa House, absolute control. Pinsan pa niya, kamag-anak pa niya ang leader ng House. O guguluhin mo pa ba yung ganyang setup kung gusto mo magtagumpay? Actually, yung maganda sana rito, Senator Coco, sir, di ba, 1.5 years na nga Pangulong Marcos, umaarangkada na, umangat na ating ekonomiya. Pagkatapos, ganito ang mangyayari, gulo-gulo tayo. Sino pang foreign investors na pupunta rito sa ating bansa? Correct. Oh, yun ang aking point I mean, yung latag ng politika, yung national politics, hindi ba regalo na sa kanya yan, ng Diyos mismo? Regalo na yan sa kanya bakit niya gaganituhin? Kaya yan ang problema kung tayo po'y nagpapadala sa mga unelected or hindi elected nationwide. Yan, iba mag-isip no, may konting recklessness doon, yung mga personal ambition ipapasok doon dahil siyempre from a district elected siya may boto siya ng 100,000, 150,000 gusto niya dumiretso na natin muna, pwede yata ako maging leader ng bansang ito kung parang presidente via prime minister. Ganon. Ang mga hindi pa nila natikman yung mga senador na 15 to 25 million yung mga boto na senador si presidente 31, vice president 32 million. Ngayon kung sinorender ng presidente sa isang halal ng 100 to 150,000 na local ang pag-iisip na bigla siyempreng na naginip na teka muna, mukhang ako nagpapatakbo ng bansa. Ba't tingin ko na lang gawing formal ito na ako na magpatakbo ng bansa? Yan ang nangyayari. Medyo merong recklessness na pumapasok. Para ito yung napag-usapan sa kasama ka ba sa caucus ng mga senador, Senator Coco, ito bang pananaw ninyo na ang tumbukin na natin. Huwag na tayong paligoy pa na ang ambisyon ng House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay maging speaker at parliamentary tayo at ang Presidente Marcos ay parang ceremonial president na lang. Prime Minister, bale. Prime Minister. Ang gusto ng speaker. Na siya magpapatakbo ng bansa ang pakiramdam ito na kung nakikita mo presidente ngayon siya national chief executive ganon din si prime minister yung conclusion ko galing yan sa feedback na pumunta sa akin, umabot sa akin, tapos ito na rin sa kwentuhan at sa sharing ng feedback at saka ito mga nasi-share nga ng mga video even yung letter niya, sabi ko yung letter ni Speaker kay Senate President i-give away din sabi ko ibig sabihin sa kanyang point of view, punto de vista ng Speaker, pwede pala mag-initiate o mag-lead ng People's Initiative ang Kongreso, ang kahit isang chamber ng Kongreso bawal po yan kasi nga kung member ka ng Congress at meron kang napaka-brilliant idea on how to amend the Constitution, meron ng paraan para mo mapropose ito. Ang tawag yan, Constituent Assembly. Yung People's Initiative, para yan sa taong bayan. Kung member ka ng Congress, hands off ka na dyan. Huwag mong umpisahan yan kasi meron ka ng sarili mong mode. Kumbinsihin mo yung mga kasama mo sa Kongreso, sa House at saka sa Senate, na magbuo ng Constituent Assembly kasi napaka-brilliant ng idea mo. Kung hindi mo magawa yun, ibig sabihin hindi ganun ka-brilliant ang idea mo, kaya wag kayo magpakawala ng People's Initiative. Kasi sa taong bayan yun, insulto sa taong bayan yun, hina-hijack mo yung bihikulo nila Pero di ba Senator Coco Pimentel, sir, kayo po ay abogado, bar top notcher. Hindi po ba pagka inamyendahan ang ating saligang batas o revision or amendment halimbawa diyan, yung mga gumagawa niyan hindi pwede mag-benefit doon sa pagbabagong gagawin po ninyo. Di ba bawal po yun, Senator, sir? Kaya nga siguro nahiya sila na i-propose itong proposal na
voting jointly na manggaling sa House of Representatives kasi sila yung greatest beneficiary. Actually, the only beneficiary ang House of Representatives. Kaya kung nakakahiya na manggaling sa kanila, dinisguise. Diba? Dinisguise at ginawang People's Initiative. Yun na nga. Kaya nga umaalma marami, lalo na yung mga abogado na tsaka yung mga experience sa politika, basa nila yan. Kaya pati si President Duterte na gusto na nga magretiro, kagabi nagsalita pa. So yan ang point niya. Sabi niya, ano magagawa ko? Nakapag-aral ako, edukado ko, abogado ako, so kitang-kita ko. So tama po siya. Kasi ako, una kong pagtingin ko pa lang, kitang-kita ko na sa laman pa lang, sa subject matter pa lang po ng People's Initiative, giveaway na po yun na hindi nanggaling sa taong bayan. Pwede ba na ang top of mind, ang unang-unang iisipin ng taong bayan, procedure, na i-amendahan natin ang Constitution sa procedure? Maniwala ako dyan. Matagal kong sinasabi, maniwala ako dyan. Siyempre, ang gusto ng taong bayan, diretso. Ilagay natin sa Bill of Rights, number 1. Ayan, ganun. Yung minimum wage, dapat sapat na para sa mamuhay ang isang pamilya na 4 ang anak. Ganon, pwede yun. Isa number 1 yun. O number 2, karapatan namin na may access dapat tayo sa malinis na tubig. Right to water. Ganyan. Diretsong ganon. Na yung nangyari, procedure. So sabi ko, give-away na po ito, hindi ito galing sa taong bayan. Pero Senator Coco Pimentel, sir, sa ganitong matitinding mga banatan ngayon, sabihin na natin, ang Marcos administration at pamilya Duterte, saan hahantong ito? Anong mangyayari sa atin, Senator Coco Pimentel, sir? At ano ang dapat natin gawin, ang gobyerno? Ayun na nga, ulitin ko, ano ang nagpalabas kay President Duterte sa kanyang bahay na nagpapahinga lang siya? Itong People's Initiative. Kaya nga ulitin ko, stop this foolishness. And who can stop this foolishness? Kung may ambition, ito ay ambition-driven. Okay? Ambition-driven and then money, gagamitan ng pera para makuha ang gusto. Sino ba merong magpinsan? Presidente at saka yung may ambisyon, magpinsan. Mas matanda si Presidente sa kanya. Mas powerful si Presidente sa kanya. O di sino dapat ang rumenda sa may ambisyon? Klaro eh. Ganun lang po tayo, scientific approach. Sila po ay magpinsan. Okay. Mas matanda yung isa. Presidente yung isa. Andun na lahat. Lamang yung isa. In short, lamang yung isa. Ang tawag natin dyan sa English kaya ikaw na magtagalog nito, Lakay Deo, yung moral ascendancy. Kahit sa magkapamilya, nakakatanda yung isa. Tapos siya pa presidente ng Republika ng Pilipinas. Sino dapat ang mag-advise, magsabi, magpayo sa kanyang pinsan? Pinsan, ihinto mo na yan. Kundi, baka mapatalsik ka pa dyan sa posisyon mo. Actually, yung ang sinasabi ng dating Pangulong Digong, baka daw maulit yung nangyari sa kanyang yumawang ama, dating Pangulong Ferdinand Edwin Marcos Sr. Pagka ganito ang nangyayari. Hindi, nabanggit ako. Pero yung akin is yung pinsan, yung kabila. Yung pinsan na sinasabi. Mapatalsik na speaker. It is Bongbong Marcos talking to the speaker. Okay. Pinsan, tigil mo na yan. Kung hindi, baka maapaalis ka pa dyan sa posisyon mo na House Speaker. Kasi mas madali yun eh. Mas madali yun. At saka, legal yun kasi will yan ng members of the House of Representatives. Itong mga pagpapatalsik na presidente, dahan-dahan po tayo dyan kasi talagang malaking instability yan. So, kung kunyari sa ngayon na lang, umaabot na ng feedback sa iyo, Lakay Deo, at saka sa akin, mga local businessmen, reklamo na rin sila, nabubulabog yung business climate ngayon pala, ngayon niya, walang pinapatalsik yan. Paano kung may talsikan? Ano na po yan? Iwasan natin yon kasi talagang very, very unstable na po tayo. Volatile ka nga. Anyway, sir. Senator Coco Pimentel, sir, maraming salamat sa paliwanag. Thank you and good morning. Naimbang bigat, Senador, maayong buntag. Salamat din po sa lahat. Thank you po. Thank you very much, sir. Mahabigan na Senate Minority Leader, Senator Coco Pimentel. Daming bayan. Ayan po, mahabigan ha. Kaya panawagan din sa ating mga sundalo. Ayan, careful. Ayan, dahil Diyos ko. Huwag
nga maulit na yung mga nangyari nung 1986. Abay, malulugmok ang Pilipinas. Babalikan po natin mabigalang pang mga issues. Standby, Leta Narciso, ha? Ano ang Leta sa Malacanang? May reaksyon na ba ang Malacanang, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? At ang tanong sa ganitong mainit na usapin, tutuloy pa ba ang biyahe ng Pangulong Marcos sa Vietnam ngayong araw? At sino ang gagawing caretaker? Ayan. Babalikan natin yan. Masalimot ang ating bansa ngayon, Chief Justice. Ay, nako. Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo, ganap na alas 8:38. Ang balita. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Damdamin Bayan. Oras sa Sister L. It's 8:46. Bata ganyan ka, Lunes na Lunes, para kang nanghihina. Lakay, kasi ano? hinang-hina na ako sa mga balita kahapon pa. Ayan, nakakaloka. Parang siksik na siksik, Lakay. Gulong-gulo na din yung utak ko. Parang, alam mo yun, mas komplikado pa to sa love life mo. Nako, pero kahit ganyan na kayo nangyayari sa ating bansa, nakalulungkot man, nagkakagulo ang ating mga opisyal ng gobyerno, magandang umaga pa rin po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Good morning po. It's a happy Monday. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay. How are you today? Hindi maganda. Parehas pala tayo. Pagpasok mo pa lang, good morning. Alam po niyo, mahabigan ni kahit wala tayo sa gobyerno, parang nagmamasid po tayo mahabigan sa mga pangyayari. Parang napakasakit sa dibdib, mga kuya, mga ating mga misis. Natin, Lakay, na-absorb din kasi natin yan, yung Kasi lalo tayo sa media, alam natin na epekto nito, mahabigan itong mga away-away. Apektado siguro yung mga politiko, pero mas ang latay po nito mahabigan sa bayan. Sa taong bayan po, mahabigan. Abay, kung kailan pa naman medyo gumaganda na ating ekonomiya, gato ang nangyayari sa atin. Anong mangyayari sa buhay natin, sa ekonomiya natin? Di bagsak tayo uli. Sayang yung bilyon-bilyon ginagastos natin sa biyahe ng presidente. Na makapanghikayat ng mga negosyante, investors. Pag ganito, gulo-gulo sa Pilipinas, yun namin sa inyo. Tama ka dyan, Lakay, kasi sino bang mahihikayat mag-invest kung yung mismong gobyerno natin hindi maayos? Magulo. Baka sabihin, baka mauwi sa wala ang investment ko. Talaga. Wala lang, diba? Ay, nako. Mahabigan, alamin na. Gusto mo huminga ng malalim? Inhale, exhale. Yes. Ayan. Pero dapat positive pa rin tayo, Lakay. Sa bagay. Positive pa rin tayo. Yung hashtag bagong Pilipinas kahapon sa Quirino Grandstand, parang nabaliwala. Oo, Lakay. Pero ang daming pumunta, 400,000 Lakay. 400,000. Dun sa Davao, ilan sa Davao? Ayun ang hindi ko alam yung count doon, Lakay, pero sa kahit na mas ilan sa Davao, Malo? 16,000. 16,000 lang sa Davao, pero yung upak doon mas Lakay, yung impact nung nandun parang milyon yung pumunta. Yung ganun yung dating, Lakay. Yung impact ng ginawa ng mag-aamang Duterte doon. Oo, eto nga, Lakay, yung si Mayor Baste. Si Baste. Si Sebastian Duterte. Sabi niya kung ngayon lang nagsalita ang Baste. Ano sabi niya? Pero Bisaya, Lakay, pero may translation naman yung napanood kong interview sa kanya. Ano sabi niya, Day? Niya kung if he does not have love and aspiration for the nation, mag-resign na lang daw ang Pangulo. Yun yung kanyang sinabi. At eto pala kaya ang former Ayaw ni speaker. Ellen Adarna ng ganyan. Wala na, Lakay. Kay Derek Ramsey na yun. Kay Derek Ramsey na yan. Pinapaano ko lang. Bigla naging showbiz bigla. Para hindi masyado mabigat. Haluan natin ng konting showbiz, mabigat yung puro politika. At ang dating speaker, Lakay, si
si Pantaleon Alvarez. Ang sige. sabi niya, ang PI ay hindi PI. Ano? Ang tawag niya doon ay TI. Alam ko ano yung TI? TI. Tambalos-los Initiative. Nako, ba yan? Yun, nako. Ayaw ni Speaker Martin ng ganyan, ha? Ayan, inawa ko sang gusto rin maging Prime Minister. Ayan. Ay, nako talaga. Siguro tama, Mr. President, Manong Johnny, Apo Lucas. Ay, Apo. Da kayo ti eksperyensya na dita na po. Da kayo ti mangibagbaga, Apo. Kini ko, Apo Presidente. Ay, nakakaasya dito yung Pangulo tayo. Nakakaasya yung ubeng, Apo. Alam mo na, tinatry kong i-digest lahat na sinabi. Wala ako naintindihan talaga. Pasensya na. Privilege communication sa mga Ilocano yan. Oo nga, oo. Dahil sinasabi ko na si Manong Johnny Ponce Enrile, ayan, at Little President Apo Lucas Bersamin, sila yung mga malawak na ang karanasan na nasa palasyo ng Malacanang. Dapat sila ang nagbibigay ng magandang advice sa ating presidente. Ayan. At ang presidente naman natin, Manang Aimee, kung ayaw kang pahinggan ng iyong ading at iyong sister-in-law, no comment. Sana naman Apo Presidente dinggin niyo mo Apo ni Manong Johnny kini Apo Lucas. Ayan. Ay nako, kung ayaw nyo makinig sige kayo rin. Wag naman yan. Anyway, sandali naman, nakatuwa din naman dito kay Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel. Bagamat siya po ay Minority Leader mabigan, oposisyon diyan sa Senado siyempre concerned din siya sa presidente at sa bayan, sa administrasyon. Tama po, mahabigan dahil kung sinasabing may mga mananawagan ng pag-aalsa dyan, teka muna, dahan-dahan lang. Buong bayan na apektado niyan. Hindi lang naman ang mahirap kasi kaya wag naman sana masyadong maging selfish dahil hindi lang po kayo ang gustong mabuhay sa mundong to ng maayos. Ayan. Teka muna at alamin nga natin nagsalita na ba ang Pangulong Marcos sa Mislet? Anong sabi ng Pangulong Marcos? Ay, abangan natin Sister El yung departure, ha? Mukhang tutuloy, lilipat ang speech siya, departure speech. Taxis waiting, he's blown his. Anong oras ba lilipat ang Pangulong Marcos papuntang Vietnam? At sino ang gagawing caretaker? Si Inday pa ba? Alam mo lang kayo may nag-comment dito, mabasa ko lang bago natin tawagin si Miss Let. Ano sabi? Mukhang mayroong nagsisisi itong si Preseline, hindi ko nababasahin yung kanyang last name. Sabi niya, sayang ang boto ko kay PBBM. Yan po ay comment sa ating YouTube channel. Bigla naman kayo na-disappoint na. Sana'y Mr. President, ayan. Pakita nyo kayo ang tunay na leader ng bayan. Kayo ang tunay na commander-in-chief. Ayan. Pakita nyo kayo ang ama ng bayan, Mr. President. Sabi ni Indalesha Lakay, nagsimula yung gulo dahil sa mga ginagawa ni Speaker daw. Ayan, parang palay ko yan na nag-trigger lang. Ayan, sabi ni Secretary Harry Roque kanina, siyempre ang unang concern ng siyempre mga Duterte, siyempre papuntahin ba naman dito International Criminal Court, kalad ka rin ba naman ng kalad ka rin ng Pangulong Digong sa ICC, tapos ayan, nag-trigger pa yung mga ugong-ugong na impeachment against VP Sara. Ayan, nagkaroon pa ng PI, People's Initiative. Ayun na. Pero ang Pangulong Marcos lilipad pa rin. Sa kabila po mabigyan na panawagang siya ay mag-resign. Sa kabila po ng mabigat na bintang laban sa kanya, lilipad pa rin ang Pangulong Marcos patungong bansang Vietnam. At abangan natin ano ang kanyang magiging departure statement. Nako, Sir President, siguro
sagutin po ninyo. Ayan, magsalita rin kayo tungkol sa mga aligasyon laban sa inyo. Hindi pwedeng tatahimik po kayo rito, Mr. President, ha? Baka sabihin ni anong klaseng presidente ito, di man lang sagutin yung mga ano, ha? Totoo ba yan? Ayan. Alam ba siyang paninindigan? Kasi hindi basta-basta siguro po. Lakay, antayin natin yung kanyang magiging reaksyon dun sa mga sige. mabibigat na statement sa kanya ng dating Pangulong Duterte. Ayan. At ano ang dahilan? At yung dati Executive Secretary nandun na sa kampo ng Pangulong Digong na bumabarat sa presidente. Nagulat nga ako, Lakay. Arrest number 14 mula sa Malacanang. Let Narciso, please come in. Miss Let, ano ang latest dyan? Ano ang sagot ng Pangulong Marcos sa mga tirada ng mga Duterte? Deadma palakay. Wala deadma pang pa. reaksyon ang Malacanang. Sa halip ay ibinahagi ng palasyo yung statement na galing sa PIDEA na nagsasabing hindi naging parte o kailanman ay hindi naging bahagi ng watchlist ng PIDEA si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Taliwas dun sa naging akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayong araw, Lakay, ay biyahing Vietnam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2 araw na state visit. Aalis ang Pangulo ngayong tanghali kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng gabinete, partikular ang economic team. Layo ng biyahe ni Pangulong Marcos na lalo pang palakasin ang relasyon at palalimin ang kooperasyon sa kapwa ASEAN country. Una lang sinabi ng DFA na may nakatakdang bilateral meeting si PBBM sa mga leader ng Vietnam, kabilang ang kanilang presidente, prime minister at chairman ng National Assembly. Makikipagpulong rin ito sa business sector doon para isulong ang kalakalan at pamumuhunan. Inaasahang lalagda naman ang Pilipinas at Vietnam sa rights agreement para matiyak ang patuloy na supply ng bigas sa bansa. Mayroon ding kasunduan para sa maritime activities at capacity building ng Coast Guards ng dalawang bansa. Lakay? Anong oras ang lipat ng Pangulong Marcos, Mislet, at ilang araw siya sa Vietnam? 2 araw lang, Lakay. At alas 12:30 ngayong tanghali inaasahan yung kanyang paglipad. Wala pang itinatalagang caretaker na gobyerno dahil inaasahan yan pagkaalis or during nung departure statement niya inaanunsyo, Lakay. Okay, sige. Maraming salamat, Miss Let. At tutukan ninyo, sigurado may statement ng Pangulong Marcos dito, ha? Abangan natin kung ito ba ay sagot. Yan yung inaabangan. Actually, kagabi pa maraming tanong. Ayan, paghihintay ng reaksyon dun sa naging mga banat nga ni dating Pangulong Duterte. Nako, palay ko, Secretary Cristina Garcia Frasco, hindi nakatulog ang Pangulong Marcos kagabi, ha? At ang First Lady Liza Araneta Marcos, ha? Lalo siguro si Manang Aimee. Ayan. Ay, naka talaga. Ano man nga dito sa mga magkakapatid, maghihipag, magpipinsan. Diyos ko po, mahabagin, Lord. Kung sila di magkasundo, ayan na. Dati-dati, ingat ka niyan sa Malacanang, Miss Let. Dati, ang sinasabi, snake pit ang Malacanang. Ngayon, demonyo na. Grabe naman. Laki, grabe naman yung demonyo. Snake pit lang pala. Ano yun, Lakay? Upgraded pa. Nag-level up na. Ngayon, mga demonyo na raw. Grabe naman. Iba nakikita nitong si Manang Aimee. Anyway, Miss Let, maraming salamat. Good morning. Thank you. Abangan Good mo morning. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Yes, abangan natin ang speech ng Pangulong Marcos. Damdamin Bayan. At syempre, andyan na ba si Secretary Frasco Malu? Ha? Andyan na. Oo. Kasi kahapon po mabigan ni okay din, ha? Nanood ka ba kahapon dyan sa Quirino Grandstand? Hindi ako Lakay nakano dahil... Di mo pinanood si Andrew Lola Amor, ha? Ben and Ben, at saka si Geneva Cruz. Si Geneva. Kumanta ba si Geneva Cruz? Saka si Andrew kasama siya, Lakay, sa mga nag-perform. Kasi Lakay, di ba, Sunday, alam mo naman ay naglalaba tayo pag Sunday. Si Secretary Frasco, kumanta ba? Ayan. Nasa ating linya po mabigan ang Secretary ng Department of Tourism. Siyempre, ang kanilang muse,
Beauty ng DOT, Secretary Cristina Garcia Frasco. Secretary Frasco, ma'am, magandang umaga po sa inyo, maayong buntag. Good morning, maayong buntag, ug love the Philippines. Wow, wala. Good morning po, Secretary Mama. Kumanta ba kayo sa Quirino Grandstand kahapon, Secretary? Hindi po. Nag-cheer lang. Nag-cheer lang. Ayan, akala ko kumanta po kayo. Anyway, sa inilunsad kahapon na na kick-off rally ng bagong Pilipinas. Ano po ang role, Secretary Frasco, ng Department of the Tourism dito sa bagong Pilipinas? Ano ba ang marching order ng Pangulong Marcos para gumanda ang ating turismo at makilala sa buong mundo, Secretary, ma'am? Sa bagong Pilipinas po, sa Department of Tourism, yung layunin po ng ating presidente ay transformation ng Pilipinas into a tourism powerhouse in Asia. Kaya naman po, tinututukan natin yung improvement ng basic infrastructure, digitalization, kasali na rin po dyan yung pagbigay ng equal na oportunidad sa ating mga local government units all over the Philippines para naman mabigyan ng chance na ma-develop at ma-promote. Kaya naman po, under this vision of transformation, meron po tayong National Tourism Development Plan. And we have seen the robust growth and recovery of tourism in the past year and a half under the Marcos administration. Yung turismo po ay naka-employ na ng more than 5.35 million ng ating kababayang Pilipino. At patuloy din po yung mga livelihood and other employment opportunities na nabibigay sa kanila dahil malawakan po yung ating mga programa sa turismo sa ngayon. Nitong nakalipas na taon na, Secretary Frasco, ma'am, ayan na mga ilang milyon po ang turistang dumating at sa investment, ayan na. Magkano ang na-transform sa tingin ninyo sa ating ekonomiya, Secretary Frasco? Una-una po, for the year 2023, we were able to exceed our targets. Lumampas po tayo sa target natin and umabot tayo ng over 5.4 million international arrivals. And yung sa international visitor receipts naman po, yung ambag ng turismo sa ating ekonomiya, sumobra po siya sa 482 billion pesos. No, napakalaki ng tulong ng turismo sa ating ekonomiya kasi this is now one of the strongest pillars of our economy. And nakita din po natin that under the data of the Philippine Statistics Authority, for 2022, yung domestic tourism natin ay sumobra sa 102 million domestic trips. And so PSA will be coming out with its complete data for 2023 in a few months. And we're confident that this number will be exceeded. And so sa bagong Pilipinas, the DOT is exerting efforts towards ensuring na umangat po talaga yung kalidad ng turismo sa bansa. Kasali na po dyan yung ating pagbigay ng patuloy na mga upskilling trainings sa ating mga tourism workers all over the country. Pati na rin po yung ating Filipino brand of service excellence. Nakatrain ng po tayo ng sobra sa 126,000 Filipino workers across the country. Kaya kung meron tayong ma-meet na mga tourism workers na magmamabuhay at napakaganda ng tourism services po nila, naka-undergo na po yan ng Filipino brand of service excellence training. Gumawa din po tayo ng mga job fairs na naka-offer ng sobra sa 21,000 job opportunities sa ating mga kababayan. And syempre, umikot na tayo halos sa buong Pilipinas to launch the Philippine Experience Program, kung saan binibigyan po natin yung ating mga lesser known and emerging destinations na makilala sa ating mga turista sa pamamagitan ng kanilang mga festivals, yung kanilang mga pagkain, mga kanta, sayaw, and syempre yung mga produkto ng ating mga local vendors, local artisans, pati na rin po yung ating indigenous communities.
Secretary Frasco, ma'am, recently po itong Pasig River Esplanade ay binuksan po natin sa publiko at napakarami sa ating mga kababayan ang natutuwa talaga dito dahil kinukumpara nila Europe daw lakay. Parang Venice Ako nga lakay, gusto kong pumunta talaga. The Philippines. Alam mo naman, gusto natin yung mga Instagrammable views. Secretary, ma'am, ito pong pagpapaganda muli at pagbuhay sa Pasig River, ano po ang magiging epekto naman, magiging benefit ng ating mga kababayan, and of course po pagdating naman po sa tourism, gaano po kalaki kaya yung magiging kita or maidudulot na maganda pagdating naman po sa ating turismo, lalo na din po para sa kabuhayan ng ating mga kababayan dyan po? Unang-una po, nagpapasalamat tayo sa ating President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pati na rin po sa ating First Lady, Luis Araneta Marcos, because they have spearheaded the rehabilitation of the Pasig River to bring new life into the river that supports over 26 kilometers across several local government units. And so, sa pagbigay ng chance ng Pasig River to be enlivened again, this necessarily translates to opportunities sa ating mga kababayan and our, of course, our tourism enterprises to be able to provide tourism services sa ating mga turista na dadalo dito sa Pasig River Esplanade. We're also very happy to note that in support of this project, yung Department of Tourism, pati na rin po yung TIEZA, is allocating around 15 million pesos for the detailed engineering and architectural design for the rehabilitation of the Manila Post Office, which is, of course, one of the highlights of passing through the Pasig River. And we envision na yung pag-rehabilitate ng Pasig River led by our President and our First Lady will surely bring a lot of economic opportunities sa ating mga kababayan traversing this, the municipalities and rather the cities within this river. Under the Marcos administration, layunin din po ng ating presidente na yung entire tourism experience, ma-uplift talaga yung quality niya. Kaya naman po, gumawa tayo ng mga tourist rest areas all over the Philippines. Constructed and ongoing na po yung 10 tourist rest areas. Meron po tayo sa Ilocos Norte, sa Baguio, sa Cebu, Palawan, Bohol, Davao del Norte, pati na rin po yung Bukidnon. And we are building 20 more tourist rest areas this year na merong information center, pasalubong center for our local small and medium enterprises, clean and decent restrooms, CR, banyo para sa ating mga turista, and other amenities for them. Ayan, teka, magsip-sip lang ako ng konti kay Secretary, ha? Alam po niyo, Secretary, marami natuwa dyan sa Boracay, sa Palawan. Okay. Dumadaong na yung marami ng mga cruise ship, Secretary, ma'am, ang nagpunta pala dito sa atin. Libo-libo kaya ang laman yan. Ayan, so ang laking bagay. Gaano karami po yung mga cruise ship na pupunta rito sa atin at anong lugar yung kanilang paborito, Secretary Frasco, ma'am? Yes, sir. Totoo po yan. Thank you so much for citing yung ating cruise tourism sa Pilipinas. Kasi po, yung Pilipinas under the Marcos administration is now Asia's best cruise destination. Wow. Na-recognize tayo kasi ang ganda din talaga ng ating mga isla dito sa Pilipinas. Kasali na po dyan yung cruise stops natin sa Palawan. Of course, we have in Cebu, in Boracay, and several other islands in the country. So for 2023, sumobra po 100 ports of call yung dumating na mga cruises sa Pilipinas, and this covered over 30 island destinations in the country. Yung layunin po natin ay yung expansion ng cruise tourism portfolio ng Pilipinas, because with over 1,000 or rather over 7,641 islands in the Philippines, napakadami pa ng mga isla natin na pwede ma-discover ng ating mga turista. Apart from the expansion of our cruise tourism portfolio, masaya din po tayo kasi naging convergence talaga yung effort natin with our fellow government agencies. Kaya naman po, in partnership with the Department of Public Works and Highways, nagpatuloy po yung ating pag-construct
ng tourism road infrastructure projects. Meron po tayong nagawa na over 158 kilometers of tourism roads for 2023 at meron pong nakalaan na over 15 billion in a budget for continuing and new tourism roads for 2024. Meron din po tayong convergence with the Department of Transportation para po ma-improve yung ating tourism infrastructure in terms of airports and seaports. As far as the airport is concerned, kung nakapunta po kayo recently sa NAIA Terminal 2, makikita niyo po na improved na yung interiors niya. Meron tayong mga Filipino-inspired furniture, amenities, and the like made by Filipino artisans. And this project is done in collaboration with the DOTR and the TIEZA. Yung sa internet naman po, na napakahalaga when you go to our islands, naka-power up and activate na po tayo ng 47 out of 94 tourist destinations with improved Wi-Fi connectivity in partnership with the DICT. Naku, Secretary Frasco, masyado kayong shy. Ang dami niyo pala mga programa. Ba't niyo binabalita sa amin dito sa media, sa DCRH? Pag may programa kayong ganyan na Secretary, free of charge. Wala po ano yan. Ito ay public service natin sa ating mga kababayan, sa bayan, sa ekonomiya natin. Huwag kayo mahiya, Secretary, na tumawag dito sa DCRH pag ganito may mga promotion pala tayo, ha? Ibinabalita yung mga ganda. Sige, sir, tomorrow dito ulit ako. Wag naman bukas. Next week naman. Mayroon tayong weekly report. Ayan, sabihin sa staff niyo, Secretary Ma'am, na sayang, ha? Dapat na ipropagate natin na ibabalita natin mga ganito magandang ginagawa ng tourism. Dawla kay si Miss Karen ay madalas naman ibinabalita niya. Si Miss Kay, yung ating reporter na nakabit sa talagang nire-report niya yung mga Secretary Cristina Frasco, ma'am, maraming salamat and congratulations sa inyong ginagawa sa tourism. Ang ganda. Ipagpatuloy po ninyo, ma'am. Mabuhay po kayo. Thank you po, Sec. Daghan kayong salamat og akong imbitahan akong mga kaigsuonang Pilipino, padayon mo na magsuroy-suroy sa tibuok Pilipinas. Suportahan po natin yung Philippine tourism. Thank you and love the Philippines. Bueno, ma'am, napintas ni Araramida nyo. Ituloy-tuloy lang, Apo Secretary. Bigla ka nang Ilocano. Bisaya pala. Bisaya si ma'am. Ilocano ka, magbibicol din ako. Secretary Frasco, maraming salamat. Good morning. Thank you. Congratulations. Love the Philippines. Thank you. Love the Philippines. Thank you po. Thank you. Good morning. Alam mo, nagulat ako, may kaibigan ako nang galing ng Palawan. Laki, sabi niya, ang ganda rito sa Palawan ngayon, dami-daming turista. Ha, bakit? Barko-barko yung mga dumadaan ng turista rito. Yung pala cruise ship. Cruise ship, ilang libo laman nun. Ay, oo. Diba? Kasi sila yung mga nag-iikot Yes. Mayroon yung mga destination per country. Yung mga cruise ship, libo-libo alaman yan na may mga 5-story, 7-story na barko. Kasi ano yun parang ang sarap maganon lakay. Pahingin nga budget. Charot lang. Sabay, dire-diretso. Ayaw mo papasyalan natin ang mga yan. Ha? Sayang. Dapat talagang yan po ang mga naipropromote natin. Di ba? Mr. President, ha? Kailangan i-promote natin ang mga magandang bagay-bagay dito sa ating bansa para hindi na di-disappoint natin mga kababayan, Mr. President. You will not be disappointed. Talaga? So do not be afraid. With every difficult decision that I must make, I will keep foremost in my heart and in my mind the debt of gratitude I owe you for the honor and responsibility that you have conferred on me. Happy trip, Mr. President. Ayan, kumusta kayo, sabi ni Pangulong Digong. Para alam malakay, maganda din na na-interview natin ng Department of Tourism. Kasi ang daming negative na mga balita, at least ito positive. Oo, yan. Pang ano lakay, pang balance. Chill-chill na lang tayo, lalo na summer na naman, di ba? Sumasakit tuloy ulo ko. Aga-agang headache. Siguro, Mr. President, kailangan namin bilang Commander-in-Chief, bilang Presidente ng Bansa, kailangan namin yung Solomonic decision, Mr. President, sa mga isyong kinakaharap mo at kinakaharap nating lahat. Damdamin Bayan. Kape na lang tayo. Chill-chill lang. Ito, kape, lumamig na tuloy. Siyempre, ha?
Parang partner tayo ng MAG. Siyempre, o nga, ayan. Siyempre naman, magkape na tayo ng Jim's Coffee mga kuya, ha? Ayan, para kompleto ang araw natin. Alam mo naman, manong Peter Balinang, dagito ti maipadpadamag tayo, apo katay, nasakit ti ulo, apo. Kailangan chill-chill lang tayo, ha? At yung mga nasa Malacanang, abay, kailangan natin ipatawag si Pastor Apollo Ikibuloy, ayan, para ipa-exercise natin yung mga demonyo sa Malacanang. Para matanggal. Paano ba yung palalayasin na tayo? Ayan, sino ba magaling mag-exercise? Magaling mag-exercise yung fire marshal ng Pasay, si Paul Pili. Kailangan, baka lang kayo madaan yun sa palaspas. Palaspas yun, di ba? nakita ko yung video niya na yung kinulam, binubusan ng tubig, sumisigaw yung babae. Ayan, at boses na yun ng kulam sa kanya. Ay, talaga, Iba rin ang talent nitong si Fire Marshal Paul Pili. Talented pala lakay. Talented dyan. Bukod sa looting. Lakay, grabe ka. Sorry. Bukod sa nangyaring looting dito sa Star City nung nasunog ito, iba, ha? Iba pa ang talent niya. Ayan. At negosyante, ha? Ayan, may may online shopping. Ayan, mga alahas, mga painting. Mga magagano ba ang mga binibenta niya dyan, lakay? Ano ba yung website jewelries, niya? Ewan ko lang kung nandyan pa. Kasi nung inilagay sa Navy, inalis na yata yung website niya. Ay, wala. Buti pa magkape na lang tayo, ha? At siyempre, kung kape ang pinag-uusapan, abay, kailangan ko yung mga maganda sa ating katawan. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasiglan ng katawan at memorya. At bukod pa dyan, ang Jim's Coffee, abay, ang maganda rito, may spirulina na mayaman sa protina at minerals. Kaya naman, napakasarap magkape, lalo kung kapeling ang mahal mo sa buhay, di ba? O ano pang hinihintay niyo mga kuya, ha? Mr. Jimmy Serrato, magkape na tayo. Jim's 3+1 Coffee Mix ka na. Jim's 3+1 Coffee Mix Twin Pack, tulong para may plus ka sa life. Damdamin. Standby, Ednyal, para sa standby manang Milky Rigunan. Nako, manang Milky, ha? Ayan, nako, panay din ang patutsada ng Pangulong Digong at saka si Pinsan kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Siguro, Mr. Speaker, sir, ayan, dapat na rin po kayong magsalita. At siguro po para sa kapakanan ng ating bansa at kapakanan ng administrasyong Pinsan, Pangulong Bongbong Marcos Jr., ha? Mag-usap-usap po kayo ng masinsinan. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 17 minutes after 9. This time check is brought to you. Bayan. Mangayak-yak si Manang Aimee. Oras, Sister L. 9:23. Ayan, dati mga ahas lang ngayon may demonyo na, ha? Abay, yung mga kuwing natin sa PSG, ha? Hanapin yung mga demonyo diyan, paano siya sa Pakita boy. Pero alam mo nga ko yung Colonel Jojo, ayan. Sino ba yung head ng ano ngayon lakay? Si Peralta ba? Hindi, sa PSG. Sino ba? Sino bang chief niyo ko yung Colonel Joseph Dator dyan sa PSG ngayon? Ayan. Pero alam mo lakay, nababanggit mo yung meron kasi ditong komento. Ano mga komento ng mga kababayan natin? Anong mga pinagsasabi? Sabi ni Salahuddin Ayubi, ang kanyang username sa Facebook. Bagong bangag na Pilipinas. The order is dead or alive. Dong, ayan. Kaya alam mo, tumahabayan natin yung ano talaga, ang daming mga reaksyon. Ayan. Pero siguro sa administrasyon din, sa mga nasa gobyerno, huwag kayong masyadong balat sibuyas kung ganito po ang reaksyon ng ating mga kababayan. Dapat nga tanggapin yung wake up call ito eh. Ayan. Dahil bagamat masasakit yung mga banat nila, talagang ganyan. The truth hurts. Ika nga, Sister L, ha? Ayan, siguro yan ay tanggapin natin as
constructive criticism. At kayo naman mga Marisol dyan, mga mga magaling mga kantsaw, dagdagan nyo naman, huwag lang kayong puro kantsaw, magbigay naman kayo ng mga suggestion kung paano susolusyonan yung mga problema natin sa bansa. Ayan, tsaka, di ba, Lakay, tayong mga Pilipino, tayong mga mamamayan, dapat magkaroon din tayo ng ambag. Hindi lang tayo puro bashing. Kasi yung iba dyan, laging nagmamagaling, wala namang maiambag. Ayan, sabi nga nila, ano ba ambag mo? Wala. Ano naman, kahit mga unsolicited advice ba mga kuya. Ayan, pero alam mo Lakay, meron ditong komento din para balance tayo. Ano sabi? Sabi dito ni Bernadette Bawayan. Bawayan ang username sa ating YouTube naman. Grabe daw ang mga Duterte. Never expect this kind of attitude they have. Sila ang walang pagmamahal sa Philippines. Ayun. Yun yung kanyang komento naman. Yung kanyang opinion naman. Kasi ang lupit mo naman Dong. May kasama pa mura kasi. Inedit na lang po na mabigyan yung mga clips namin. Na may mura. Tinanggal po. Diyos ko, ang lulutong na mura ng Pangulo. Crispy pata. Crispy yung mura, hindi crispy pata, do? Ay, bakit naging Ilongga ko? Bisaya pala, Bisaya. Anyway, sandali lamang sa mga reports. Standby. Maganda umaga sa mga taga CNN Philippines. Mukhang mamamaalam na talaga sila, ha? Lakay, nakakalungkot naman yan. Parang sumabay pa sa problema ng gobyerno. Anyway, yung so sad dahil may mga kasamahan tayo sa hanap buhay na mawawalan ng... yung ba, nagtatanong na nga dito kung may bakante raw. May i-absorb kaya, Lakay, yung bibili ng i-absorb kaya nila, yung... i-absorb lang yata si Pinky Web. Isa lang ang kayang i-absorb. Ewan ko lang kung... Pero mali mo Lakay, magbago ang ihip ng hangin. Ay, oo. Kawa din mga kasama natin sa hanap buhay. Anyway, sana maayos yan para happy tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Standby, Christian, standby, Edna Parosa, standby, Val Gonzalez, standby man ng Milky Rigonan, standby, Raymond at Paas mula sa Senado. Happy birthday muna kay Kuyang Pong Makatangay, mga brethren, ha? Yan, sa mga taga NCR. Abay, birthday pa rin ni Kuyang Pong Makatangay. Alam ba tayong barik dyan na Fundador Super Special Kuya Pong, kaya Emperador Coffee Brandy. Abay, Kuyang Noble Greg Kayabyab, birthday mo rin pala, ha? Kuyang Rick Halad, Junjun Abadilla. Junjun, happy birthday, ha? Anak to ni Colonel dating Vice Governor Ilocos Norte, Rolly Abadilla. At kay Joe Floren Oliveros, happy birthday. At kay ating Lalaine Valencia, ating Lalaine, ha? Binabati ka ng mga mabuhay Shriners mula kay Kuyang Moy Pagaduan, of course. Illustrious potentate Roland Paulino, ayan, Dennis Cunanan, ayan, Rudy Magtibay, Adam Sim, at siyempre, ha, mula kay Captain of the Guard, General Rodel Hoxon. Happy birthday ating Lalaine Valencia. Sa ating mga reports. Daming Ito Lakay. Sabi to. Excuse me po. Ikaw kasi panalagok mo ng kape. Ayan. Kasi Lakay. Sinasa mo pa yung Coco Burger. Ayan. Coco Burger. Mayroon ako dyan yung yung Coco Burger. Ayan, yung crackers na kaya ano nga yung term nyo doon dati? Salonga sandwich. Ayun, salonga sandwich. Salonga sandwich yung madalas kong kinakain Lakay. Pang diet kasi yun eh. Ayan. Pero ito muna, update muna tayo mula sa Philippine Army, pambubomba sa... Teka muna, bago Philippine Army, ito, daming buwabati sa atin. Ayan, Kuya Jun Sabanyago, good morning. Second gentleman, Man sa Carpio, good morning, ha? At siyempre, para walang tampuhan dito, batiin na natin lahat mga breath yung mga candidates natin. Kuyang Illustrious Potentate Nelson Yaw, Gerard Ceballos, and of course Noble Shamsuddin at General Kuyang Ruel Rivera. Magandang umaga po sa inyo lahat at good luck, good morning.
At pakibati rin daw ng yung mga Brad and Sis sa Pi Mu Sigma Fraternity, ha? Abay, magandang umaga sa inyo mga Brad. Abay, balita ko may reunion, ha? Sabi ni Brad Jerry Gomez. Ayan, aba, Baguio City pa ang reunion, ha? Abay, okay yan, ha? Kailan ba yan? Good morning, Kuyang Hill Kiambao at Kuyang Robert Saluta. Pakibati naman daw si Ateng Melay Pal Saluta. Uy, ito ba yung dati mong girlfriend, Kuyang Robert, ha? Ayan, ngayon ay roommate na si Ateng Melay Pal Saluta. Ayan, huwag kang maglala, Ateng Melay, ha? Ipagpapagawa ka daw ng Toyota Land Cruiser na bulletproof. Hanggang ilalim. Hanggang ilalim. Ayan, good morning, Kuyang Rene Kasibang. Ayan, kumasa si Senator Manny Pacquiao, ha? Ano ang latest sa kanya? Okay, report muna tayo, Sister L. Pambobomba sa Mindanao State University, Marawi. May tuturing ng case closed. Ayon naman yan sa Philippine Army. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, may tuturing ng case closed ang pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi noong Disyembre. Yan ang deklarasyon ng Philippine Army kasunod ng pagkakapatay sa 9 na miyembro ng Daula Islamiyah na itinuturong nasa likod ng terror attack na ikinasawi ng 4 at ikinasugat ng 50 katao. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Army spokesperson Colonel Louis de Maala, sarado na ang kaso lalo't 2 sa 9 na napatay nitong weekend sa Lanao del Sur ay kasama sa main targets ng Philippine National Police. Kabilang dito ang umano'y mismong nag-assemble ng IED na si Abdul Hadi o Hodi Imam at isang alias Omar. Nakasabwat ng una ng naaresto na si Jafar Gamo Sultan. Paliwanag pa ni Dibaala, tukoy na di ay mauti ang may sala sa MSU bombing kahit may isa pa sa 4 na primary target ang patuloy na hinahunting ng otoridad. Wala umanong ibang motibo ang nasabing teroristang grupo kundi ang gumanti sa mga naunang military operations na ikinasawi ng leader na si Abdullah Sapal sa Maguindanao del Sur. Samantala, ayon pa kay Dimaala, para natili naman ang heightened alert ng militar sa nasabing mga lugar sa Mindanao habang isinasagawa ang pursuit operations sa mga natitirang miyembro ng DI Mauti Group. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, Lakay. Wala ba nahuhuli? Lakay, yung kasama doon sa yung 4 na primary suspect, 3 doon ay yung isa doon na aresto. Yung 2 na patay nitong weekend ng militar. So yung isa sa mga primary suspect kasama ng kanyang mga kasamahan, mga natitirang miyembro ng terror group ay patuloy pang hinahanti ngayon ng ating kasundaluhan dyan sa Mindanao. Maraming salamat, Edniel Parosa. Maraming salamat, Lakay. Back to you. Damdamin Bayan. Ay, Edniel Parosa, merong tayong report mula kay Christian Manyo. Ayan. Naku, dami nagulantang sa mga balita natin ngayong araw ng Lunes, ha? Abay, sabi ni Kuyang Kiko Cruz ng Balisong Shrine Club, abay mga kuyang, ha? Anong kaguluhan nangyayari sa bayan natin? Gulat kayo, no? Baka lalo lamang maging kawawa ang ating inang bayan yan. Ayan, tama ka, Kuyang Kiko, ha? Buti pa, masun na lang ang gawin nating presidente sa susunod. Matagal ko nasasabi yan, Kuyang, ha? Wala pa nga nakikinig, ha? Dapat pakinggan natin yan. Damdamin Bayan. Wala na bang Manuel Luis Quezon? Ayan, wala na bang Manuel Rojas? Ayan, wala na bang Jose Pilaorel? At wala na bang Emilio Aguinaldo, ha? Samantala, report mula kay Christian Manyo, DOTR, tiniyak ang modernisasyon sa pampublikong transportasyon kasunod ng paglulunsad ng bagong Pilipinas. Ano ang latest sa DOTR, Christian? Kailan matatapos yung tunnel, yung subway natin, ha? Abay, naunahan pa tayo ng Vietnam. Yung Vietnam, tapos na yung kanilang subway. RS number 8, Christian Manyo, please come in. Christian.
Lakay at Sister L, tiniyak nga ng Department of Transportation ang modernisasyon sa pampublikong transportasyon kasunod ng kick-off rally ng Bagong Pilipinas kahapon. Sa isang talumpati lakay sa Quirino Grandstand na dinaluhan ng 400,000 na taga-suporta ng pamahalaan, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na puspusan pa rin ang trabaho ng DOTR para nga agad matapos ang malalaking transportation project sa bansa para sa mas convenient, accessible, safe, sustainable at affordable travel experience para sa mga mananakay. Bukod dito, tiniyak din ni Bautista ang mas epesyenteng biyahe sa mga seaport, airport at railways at ang pagpapatupad nga ng kontrobersyal na PUV modernization program. Matatandaan na sinabi ni Marcos Jr. sa isang talumpati kahapon sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally na kailangan ipakita ng pamahalaan ang maayos sa pagsuserbisyo, hindi lamang sa pagsasalita, kundi sa gawa para magtiwala ang taong bayan sa pamahalaan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio. Christian, yes, Lakay. Ano yung mga latest na malapit na matapos na project ng DOTR? Ang pinaka malapit Lakay na matapos dyan, itong LRT1 Cavite Extension. Dahil inaasahan to Lakay na matapos yung first phase, kung hindi sa last quarter ng taon, ay sa first quarter ng 2025 Lakay. Yan yung pinaka malapit doon sa matapos, habang ongoing din yung north-south commuter railway tsaka nga yung subway project. Yun yung pinakahuli Lakay na matatapos yung subway, dahil nga ngayon dahil naghuhukayan Lakay, medyo matagal matapos. Sana umabot umabot na ba hanggang Cubao? Ayan, o hanggang Mindanao Avenue pa rin. Hanggang Valenzuela pa rin. Nagbubutas pa rin. Tagal naman butas yan. Yun yung pinakamalapit na kay LRT1 Cavite Extension tsaka itong MRT7. Para mabilis, i-request natin kay Secretary Jimmy Bautista, ha? Para mabilis ang paghukay, isama yung termite gang. Ayan. Saka Lakay pala yung MRT7 saan sa may Commonwealth yan ay malapit na rin matapos. Tagal-tagal. Ayan. Tsaka sama yung yung LRT patungong Cavite, hanggang saan ba ang tumbok niyan Edniel? Christian? Mula dito Lakay sa Baclaran, dadaan yan ng may bagong stasyon dyan sa may Baclaran, pupunta ng CITX, pupunta ng Parañaque at Las Piñas, at diretso yan Lakay doon sa may Bacoor, Cavite, kaya may extend yung traffic dito sa may bahagi ng service road dyan sa may Baclaran. Habang yun dyan naman sa MRT7 Lakay, mula dyan sa North Avenue, kaya aabot na yan dyan sa may Bulacan. Pwede bang Bulacan pa? May pupunta pa ng Bulacan. Ay, sa Commonwealth. Lagpas ng Fairview Lakay, tama ka dyan sa may Commonwealth. Dapat yung pupuntang Cavite, dapat ituloy hanggang Tagaytay para pagpunta natin ng Tagaytay, direkta na traffic, LRT na lang, doon na tayo, di ba? Kung pwede lang Lakay, diretso na yun ng Batangas para wala ng traffic. Ayan, Batangas at saka Tagaytay, yan ang turista attraction natin eh. Ayan, para hindi natin na-traffic dyan sa may Santa Rosa. Sa Calax. Maraming salamat, Christian Manyo. Good morning. Back to you, Lakay, Sister L and Lakay. Maraming salamat, Mr. Gigolo Christian Manyo. Isingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Manang Aimee, mag-gate crash ka na dyan. Malacanang, lumusob ka na dun. Bagbagaam ni ading mo. Ayan. Kaya may sabi ka, agsalita kay kanikwa, ni Ipag. Ayan. Ha? Sabi ko mag-usira ng kanyang hipag. Sister-in-law. Dummy. Ito talaga Lakay. Sandali lamang, Vala Gonzales. Ano ang sabi ni Apo Little President Lucas Bersamin, ha? Abay, ano ang advice nila kay Pangulong Marcos sa mga patutsada ng mga Duterte? Standby Val Gonzales, standby Manang Milky Rigunan, standby Raymond Dadpaas. Pero kung problema Mr. President, ha? Abay, pero problema di ba ang ang banat ng dating Pangulong Digong, ha? At saka si Pulong, ha? At si Baste. Hindi na nababanat nako, ito mahirap diyan pagka
si Inday ang bumanat, second gentleman attorney man sa Carpio Kuyang, ha? Abay, gera patani na yan. Ngayon, yung ano pa lang yung magtatay na. Butit, dyan tinan natin, kanino papaling ang kakampi ang Inday, Vice President Sara Duterte Carpio, Hindi ha? siya nagsalita na. Pero pumunta pa sa sa rally kahapon. Ayan, lumipad din ba ng Davao galing kaya? dito, nandun siya lakay, alam ko Sa nandun Davao? din siya sa Davao Pero hindi siya nagsalita. Baka lumipad siya dun lakay. Pagkatapos dito sa Luneta, lumipad din ng Davao. Kung hindi ako nagkakamali lakay, parang narinig ko sa balita kagabi. Second gentleman, attorney man, mag-text ka nga. Text mo daw siya lakay. Problema ba ang away-away sa politika? Ay, Kuya Ben Alegre, talagang problema talaga. Yan, ang hirap sa politika sa ating bayan, inuuna ang mga politiko ang kanilang sariling kapakanan kaysa bayan. Sabi ni Kuya Ben. Siyempre, ganyan yata talaga, Kuya Ben Alegre, yan ang reality talaga, ha? Pero kung ang problema po ng ating administrasyon, ha? Ayan, problema ng Pangulong Marcos, problema ng dating Pangulong Digong, madaling masolusyonan yan, Sister Ella. Kung ang problema nila ay blood sugar, ayan. Kaya ba ihi ng ihi, ayan, uhawin, pumapayat at laging gutom ba ang iyong pakiramdam, maring diabetes na yan. Pwedeng mawito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Kaya dapat ay mag-regular exercise, proper diet, uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor, at samahan natin ng Cogent DB+. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigyan ng nutritional support para pagbutihin ang blood sugar level natin. Palakasin ang ating immune system para magbigay proteksyon sa ating vital organs, lakas ng katawan, para malabanan ang komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug, Watson's Drugstores nationwide, at online na rin sa Shopee at Lazada. Daming bayan. Standby manang Milky Rigunan. Allah! Meron na, Sister L. Ang House Speaker Ferdinand Martin Romualdez may mensahe sa mga Duterte. May sagot. Wow. Naku, abangan natin lakay. Ano kaya ang kanya naging kasagutan? Anong sabi ni Mr. Speaker manang Milky? Ay, message lang pala. Akala ko sinagot yung mga patotsyada. Ay, yung parang ganoon na rin parang yan. Parang ganoon na rin. Pero ano kaya yung na-excite tuloy ako. Anong sabi manang Milky? Bring it on! Baka sabihin naman ni Speaker Martin Romualdez, sige, kita kaya tayo sa ICC. Ano ba ito, ha? Tayo dyan. Tayo dyan, lalo nagkagulo-gulo na. Patay tayo dyan, ha? Baka mamaya. Baka sabi nga dito sa comment lakay, baka dahil dun sa naging statement ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, baka biglang pumasok ang ICC. Yan ay komento sa atin ng ating mga... Kaya tuloy, nagkakasikit si Justice Secretary Boying Remulla, ha? Get well soon, Secretary Boying, kumusta ka na dyan, ha? Abay, meron din, mga empleyado ng mga Senado, ha? Binigyan ng ribbon? Binigyan din sila ng, yellow ribbon? Ayan. Hala? Gustong sumayaw ng cha-cha? Sino? Akala ko ba ayaw ng cha-cha ng mga taga-senador? Sandali lamang, nako. Ano ba naman ito? Parang nagkagulo-gulo na tayo lang. Lunes na Lunes ay napakasalimot ang unang araw ng linggo natin, mga kuya. The order is dead or alive. Dong, ayan, chill-chill lang, Mr. President, sir. Ha? Ayan, kumusta si Secretary Vic Rodriguez? Ha? Nasa inyong kampo na pala ang Vic Rodriguez. Aba, malupit ito, ha? Bakit kaya, ha? Ba't kaya ang Vic Rodriguez ay pumunta na sa kampo ng mga Duterte?
Marami kayo siyang ichinika kay Digong. Hindi naman ligid sa kalaman ng lahat lakay na siya ay dating nasa Kaya kampo ni ikaw, Sister Ella, Pangulong Marcos. huwag mong aaway yung best friend mo, ha? Pagka inaaway yung best friend mo, ayan ang magiging worst enemy mo, ha? Mabuti pa yung... Kasi she knows everything. He or she knows everything about you. Mabuti pa yung kaaway mo, kaibiganin mo na lang. Ayan, mas maganda pa. Ayan, mas matindi daw ang samahan Mas pagka nagiging solid ba yun? mas naging solid yung pagkakaaway mo, naging nagkabati kayo, ay matindi ang samahan dyan. Standby Milky mula sa Kamara, standby Raymond mula sa Senado, standby Val Gonzales. Oras, Sister L. It's 9:44. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Oras, Sister L. 9:51 na. Bilis na oras. I'm coming home, I've done my time. Sandali lamang, Raymond. Anong yellow ribbon dyan sa Senado? Anong ribbon yan, ha? Yellow ribbon, red ribbon, green ribbon. Ay, brand ng ganun ba yan? Magkitim na rin daw si Goldilocks para daw parehas na sila. Ganun ba? Ay, sama natin ng kontis. At saka, ano ba? Sa Maxis, meron din eh. Teka muna at nakinig sa atin yung mga kuyang natin sa Mindanao, sa Jensan. Oy, congratulations muna sa mga newly installed officers ng KADU Masonic Class number 278 sa installation ng Sabado, January 27. Congrats sa newly installed Worshipful Master Alan Antonio Rafael. Congratulations sa inyong 38 public installation of General Santos dyan sa Jensan noong Sabado. Congrats! At siyempre, Kuyang Hoben Chua at Rombar, magandang umaga po sa inyo lahat dyan sa mga members and officers ng KADU Masonic Lads. Alamin nga natin kung ano ang latest kay House Speaker Martin Romualdez. Bago ang ribbon dyan sa Senado, kung anong ribbon yan. Red ribbon, yellow ribbon. O sige, si Manang Milky muna. Gusto ko marinig yung statement ng House Speaker. Ako din lakay dahil si Speaker Romualdez may mensahe sa mga Duterte. Wow! At kung ano yan, Dong, makinig ka, Dong. alamin natin sa report ni RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, hinamon ni House Speaker Martin Romualdez ang mga Duterte na maglabas ng ebidensya para patunayan ang kanilang mga alegasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Romualdez, bago maghamon na bumaba na sa pwesto si Pangulong Marcos, nanawagan si Romualdez sa mga Duterte na maglabas ng ebidensya o kung hindi, may tuturing lamang ito anyang budol-budol stories. Reaksyon din Romualdez matapos samunin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos na mag-resign na sa pwesto. Sa alegasyon pa ng dating Pangulong Duterte, nasa narcolis umano ng PIDEA si Pangulong Marcos na maring itinanggi na ng ahensya. Mensahe ng House Speaker sa mga Duterte, igalang ang presidente at tigilan na ang mga budol-budol story sa Davao na malinaw naman anyang gawa-gawa lang. Depensa pa ng pinsan ng Pangulo, maagang parawagan na pabagsakin ng Marcos Jr. administration dahil unfair niya sa taong bayan ngayon at nakababango na tayo sa epekto ng pandemya. Paalala pa ni Romualdez Lakay kay dating Pangulong Duterte, mag-ingat sa mga paratang. Dahil maraming reklamo sa nagdaang administrasyon, hindi lamang umano sa katiwalian kundi sa di umano ay paglabag sa mga karapatang pantao. Para sa kauna-unang sa Pilipinas, Duskia Sakay. Parang nagpapaywatig si Speaker Romualdez. Papasukin na namin ng ICC. Ganun ba yan? Kasi maraming reklamo pala eh. Sige, ganun. Paalala lang man Lakay. Paalala lang ba? Okay. Sige, papasukin namin ng ICC rito. Bago daw magbintang, pinapaalala rin naman na marami rin daw reklamo ng katiwalian at umano ay paglabag sa mga karapatang pantao. Noong nagdaang administrasyon. Palaban si Pinisan. Siyempre. Aga-aga Lakay ng aga-aga ng almusal mo, puro socially aware ang balita. Kaya nga, hindi lang masakit sa dibdib, masakit pa sa ulo. Oo. Kahit tagapagbalita lang. Dahil nakakaarangkada na tayo sa ekonomiya. Tigil na sana yung mga
pag-aaway at itaon muna yung ating panawagan din para magkaroon tayo ng mas magandang ekonomiya. Kaya nga si Kato Nying nababahala, baka yung limang brass na ng Kato Nying magiging 20 na sana baka mamaya maging 10 na lang yan. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa'yo, Lakay at Sister L. Maraming salamat, Manang Milky, Rigunan mula sa Kamara. At eto naman sa Senado, ba't may ribbon-ribbon dyan? Lakay, mula dyan sa Kamara, ang mga empleyado naman sa Senado, Anong binigyan daw, Lakay, ng ribbon. Anong ribbon yan? Na isusuot sa ito, Lakay. Ribbon cutting ba yan? Biyernes ang ribbon cutting ito, katulad ribbon ko sa ulo. Ito, Lakay, white ribbon to. Anong ribbon na paibigyan naman sa Senado? Ito, Lakay, ay yung ribbon na itatali nila ito, Lakay, siguro para daw ito ay bilang suporta naman kaugnay ng issue sa Chacha. Isa naman yung empleyado. Sige, supportan nyo kami. Kung hindi, mawalan din kayo ng trabaho pagka naging unicameral tayo. Mabubuwag ang Senado. Pare-pares tayong wala dito. Kaya sabi siya, sama-sama tayo, Pilipino. Sama-sama tayo. Huwag naman sanang ganun, negative. Kaya sabi siya ni Senate President Migs, sama-sama tayo, Senado. Yan. Alamin natin ang detalye niya mula kay RH28, Raymond Adpaas. Raymond. Hindi ko naman kung ang tingin sa sila nila mamalo ay violet Pero sabi dito, maroon daw. Maroon yun na pun. Abang mga taga-UP yan ayan. UP Maroon. Hindi na kay para siyang Nazareno? Parang violet yan. Parang parang mix ng violet na pa yung pagka-purple. Dark kasi. Dark color Parang purple. Colorblind na tayo. Parang violet anyway, sige, bakit anong purpose ito mga tie violet ribbon? Ang simpleng mensahe daw ay support the Senate. Yun ang gusto lang nilang iparating ng mga empleyado ng Senado dahil ako'y nagtatanong dito kung sino yung brains behind. Walang maituro, pero tinanong ko kung sino yung namimigay. Ang sabi ay taga-external department ng Senate. Itong may pakala nito at sa kagustuhan daw nila na sila ay maging mapanatag naman yung kalooban dahil kung bubuwagin ang Senado, ang unang tatamaan ay ang mga ordinaryong mga empleyado ng Senado. Itong si General Roberto Angkan, nakita ko dito ng Sergeant at Arms ay siya nakabantay dito sa baba. Dahil lahat patigas ay binibigyan din nila kung gusto nila mabigyan nitong ribbon na ito na either ang sitingin ko ay violet pero sabi nila maroon daw. Maroon. Kulay ribbon na ito. Pero yun ang pinakasimpleng mensahe dahil marami din naman na aminado sila Mayor at Elaine na marami sa mga ordinaryong manggagawa dito sa Senado na talagang dahil sa nangyayaring bakayan na ito ay sila din ay kinakabahan. Lalo nung na-report na nag-inspeksyon daw yung taga-Kamara doon sa bagong Senado sa BGC. Sabi nila, talagang kukunin nila yung atin. Yung Senate building magiging building na ng Kongreso, House of Representatives, gano'n ba? parang ganun ang dating, Mayor, kaya hindi man official yung mga nangyayaring mga pronouncement, pero narinig natin siyempre nagbo-voice out din yung mga empleyado dito ng iba't ibang mga department ng Senado. Ang sabi parang may 2,000 mga empleyado. Ang official yung sa Senate employees yun. Hindi pa ito kasama yung mga staff ng bawat senador. Yung mga senador, napakadami din mga staff yan bawat pero titingnan natin muli yung kasi humihingi kami dito ng mga official record. Hindi nga dito sa kung ilan ba talaga ang mga empleyado ng Senado at ganoon din yung mga staff ng mga senators sa bawat opisina. May 1,000 ba ang mga staff empleyado ng Senado, Raymond? Hindi ko alam kung doon sa kasi kung minsan ang dami nilang mga staff ng mga senators hindi naman gaya sa House na sa bagay kahit man sa House 6 lang yung sinasabi sa House pero
pagdating sa distrito, napakarami din. So marami ding mga maapektuhan kung sakasakali na siyempre habang mainit yung talakayan sa Chacha, sila yung pakiramdam nila, kasama din sila dun sa naiipit sa nag-uumpugang bato sa nangyayaring kasalukuyan, Mayor at Eloy. Okay, maraming salamat Raymond. Banggitin ko din lang, Mayor, na bukas ay tuloy yung ikinasang investigasyon ni Senator Amy Marcos sa umano'y suhulan nang sila ay nagpapirma sa iba't ibang mga districts at ang ginamit na pondo ay galing sa Department of Labor, Department of Health at Department of Social Welfare and Development. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Albas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Home, I've done my Ayan, tayo ay Goldilocks ribbon. Ayan, o red ribbon, maroon ribbon, violet ribbon. Purple na kay dark, may pagka-dark. Dapat sa kaya po kayo bumili. Ayan. Samantala, ano naman ang latest kay Little President Lucas Bersamin? Ide-depensa ba ang Pangulong Marcos laban sa mga upak ng Duterte Father and Sons? Ang mag-amang Duterte. Pero ito lakay si Executive Secretary Lucas Bersamin, panauhing pandangal naman sa 33rd founding anniversary ng Philippine National Police. Ang mga pulis daw hindi kahit naman na maging tapat sa sinumpaang tungkulin. Detalye balita mo, RH5, Val Gonzalez. Val. Sister Erlat, Mayor, hinimok na Executive Secretary Lucas Bersamin na maging tapat sa sinumpang tungkulin ng hanay ng Philippine National Police. Ito ang apela ni E.S. Bersamin sa kanyang mensahe dito sa ika-30 taong founding anniversary ng PNP. Sabi ng kalihim sa mga pulis, huwag bahiran ng mansyang kanilang badge at uniforme sa pamamagitan ng pansariling interes. Dapat aniya na panghawakan ng PNP ang rule of law sa lahat ng panahon at pagkakataon at gampanang mabuting kanilang mandato, at ito ay ang paglaban sa lahat ng kriminalidad. Nakatanggap naman ng papuri kay E.S. Bersamin si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa pamumuno nito sa pambansang pulisya at tinawag niyang kahanga-hanga. Dalawang kalihim, Mayor, at Sister L ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nandito ngayon sa Camp Crame ngayong umaga dahil bukod dito kay Executive Secretary Bersamin ay present din dito sa okasyon si Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos Jr. At matapos ang event ay isang command conference ang ipinatawag ngayong umaga ni PNP Chief General Acorda sa lahat ng kanyang mga regional directors at sa buong command group. Ang command conference na ito, Mayor at Sister L, ay maring may kinalaman sa inaasahang reshuffle sa hanay ng matataas na opisyal ng PNP dahil sa pagre-retiro ng number 2 man ng PNP na si Lieutenant General Rodel Sermonia itong nakalipas na araw ng Biyernes. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. At bukod kay General Sermonia, happy birthday din kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Secretary Gibo, happy birthday! Your business is our business. Ang CNN Philippines, malungkot, tuloy na pong magsasara matapos ang 9 na taon sa ere. Ang buong detalye sa report ni RH17, Nicole Lopez. Nicole. Tuluyan ng magsasara ang television network na CNN Philippines matapos ang 9 na taon sa ere. Sa panayam ng pahayagang Inquirer sa isang hindi nagpakilalang CNN Philippines official, 5 bilyong pisong kita ang nawala sa nasabing TV network. Tinatayang nasa 300 empleyado umano ang maapektuhan ng pagsasara ng TV network. Ayon sa nasabing opisyal, noong Disyembre pa na-finalize ang desisyon, pero nagdesisyon ang pamilya Cabangon na siyang nag-ooperate sa 9 Media Corporation na wag muna itong i-anunsyo upang hindi masira ang Pasko ng mga tao. Ipinaliwanag ng nasabing opisyal na gumastos ang 9 Media Corporation ng 55 milyon hanggang 60 milyong piso kada taon mula noong umere ito taong 2015. Idinagdag pa ng nasabing opisyal na aminado siyang mahirap maging kakompetensya ang iba pang TV networks gaya ng GMA7 at ABS-CBN hanggang sa nawalan ng prangkisa ang Channel 2. Batay naman sa source ni Deo Macalma, ang MediaQuest ang siyang bibili sa CNN Philippines. Ang MediaQuest Holdings ang siyang nag-ooperate sa TV5,
na pag-aari naman ng business tycoon na si Manny V. Pangilinan. Noong nakaraang linggo pa usap-usapan ang pagsasara ng CNN Philippines dahil sa problemang pinansyal. Ayon naman sa ilang empleyado na nakausap ng DZRH ngayong umaga, maya-maya ay nakatakda silang kausapin ukol sa kinabukasan ng kanilang TV network. Samantala, bahagyang lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 29 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mahaba pa ang kalsada, Mr. President. 2028 pa yan. Napakalayo pala. Maraming salamat, Nicole. Good morning sa ating mga kapatid sana po sa CNN Philippines. At sa picture ng Pangulong Marcos sa rally kahapon sa Quirino Grandstand. Alam mo, pinipilit niyang maging masaya na kumakaway sa mga dumalo doon. Pero nakikita ba lakay bakas ang kalungkutan? Bakas mo sa mukha na talagang ano talaga, ha? May kalungkutan, may para mabigat na problema. Hindi genuine yung happiness. Hindi blooming yung kanyang pagiging masaya. May caretaker lakay. Sino? Si Vice President Sara Duterte. Si ating. Ang magiging caretaker po ayon naman yan sa PCO. Sa paglipad ng Pangulo patungong Vietnam lakay. Vietnam, diba? So, andun pa rin po ang tiwala ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang Vice President Sara Duterte Carpio. Lakay, ihabol ko lang muna itong pabati dito. Happy wedding anniversary kay Ma'am Tenny Ramirez Bautista at Dr. Bobby Bautista ng Damayang Filipino Movement. At happy birthday rin kay Liam Urbano at Mark Jordan Orano ng LTO May Kawayan. Ang pagbati po ay mula kay Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Ay, Gob, Daniel, kumusta ka na, ha? At yan, ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye.